Gov, magandang hapon si Henry Uri at si Karen po. Magandang hapon po, Gov. Sir Henry. Yes, I'm Karen. Good Opo. afternoon po. Ayan, kami po ay muling napatawag at mangungumusta muna uli po kami sa ating lalawigan sa kabila po nitong mga krisis na itong nararanasan. Kumusta po ang ating mga kababayan, Gov? Well, surviving no sa hirap ng buhay. Tama po kayo dun sa inyo pong nabanggit, no? Hindi lang po jeepney driver, pati mga buses I've heard na nag-cut down din ng mga biyahe na going and to Metro Manila or anywhere outside Quezon. Opo. So, very difficult. I think yung problema is, of course, yung support to the family, trabaho. So, may mga nadodocument din kami, information from the ground. Yung iba, nag-a-apply ng trabaho sa security guard or any labor work na po pwede sila. So, may mga ways naman po, of course. Filipinos are known sa pagiging resilient, no? So, nakakahanap ng paraan, but I know it's very difficult for everyone, even Opo. for us in the local government kasi ang hirap humanap ng pondo saan makukuha. So kahit kami wala din, yung mga mayors I've been asking, talagang tinitignan nila paano ba sila makakapag realign ng mga budget through Opo. mga supplemental. Pagtingnan lahat naman ay ng programa importante. So how do we sacrifice yung mga pondo ng mga social services which we cannot, no? It's Opo. an everyday need, no? Yung iba naman nila na infrastructure, like kami din, like yung mga na-bid na namin, so marami na rin umaaray na mga contractors na mukhang malulugi sila doon sa mga projects, no? So Kasi mga ganyan, sir. Kasi nag-spike yung presyo ng materyales. Ano, ma'am? Transportation. Transportation, Yung po logistics. kasing cost ng gasolina, no? Although kahit sabihin nila na hindi naman, wala pang pagtaas or what. Yung logistics, sir, saan Opo. nila babawiin, di ba? Kakarga nila syempre yung cost ng logistics sa cost ng commodities, no? Oo. So, kanina, kagagaling ko lang, sir, sa Patnanungan. Opo. Kausap ko yung isa pong magbabangka, no, passenger. Aha. Sabi niya sa akin, balikan, kailangan niya puhunan 81,000 for the gasoline. Wow. Pero hindi daw niya kakayanin yun sa number ng passengers. Kasi, of course, hindi naman consistent yung dami ng pasahero. Sabi niya, kailangan niya full. Full. Yung kung 100 ang capacity, kailangan niya 100 capacity. Konting-konti lang ang kikitain niya. Talo siya sa pagod, sabi niya. So talagang yun yung mga stories from the ground Oo. na dapat marinig po ng national government na how can we really help them, no? Of course, mas malawak yung spasyo ng national government. So, as you mentioned kanina, may mga maliliit kaming pamamaraan. Yun naman tulong sa ilan din natin na mga mga magsasaka Opo. na hindi rin nila mailabas yung kanilang produkto Oo. dahil sa mahal ng Transportation, ng- tracking. transportation cost. Logistics, No? So, oo. nakikiusap din sila. May mga mababait na sila, instead na malulugi pa sila, lalo, binibigay na lang nila. Apo. Yung ganyan, no? So, sari-saring istorya, sir. Pero nagtutulong-tulungan na lang yung bawat isa from the local government and from the different sectors. How do we go about doon po sa everyday struggle ng buhay? Pero Gov, nabanggit nga ni Ka Henry kanina, gulay para sa mga
bagong Bayani ng kalsada. bayani ng kalsada. At nabanggit nyo, ito po ay, maliit lamang po na, Pero, na tulong sa ating mga magsasaka at mga driver. Pero gano'n man kaliit o kalaki ay, I think, very well needed and appreciated po yan, lalo na sa panahon na ito. So, paano nyo po naisip? Ano po ba yung inspirasyon? Bakit ito po, gulay para sa mga Oo, kasi drivers ito, po natin? Ano po magandang yung template ito eh. Sino po ang nakapag-iisip po nitong ano na to? Go ahead po, ma'am. Nakakatuwa din kasi mga kababayan din natin ang nakakapag-isip na nag-reach out, they have harvest, and yun nga, kaysa malulugi pa sila, what they need is a truck na para maidala nila. Sabi nila, total, wala pa naman pong subsidy na naibibigay yung national doon sa mga jeepney driver, ay Opo. abot na lang po namin. So, sabi ko, pa-compute, pa-consolidate how much. Baka po pwede natin naman yan na bilhin. Pero they insist na alam nila, nahihirapan din ang gobyerno. Ako, And they oo. said, no, we'll give it to our, ang tulong na lang namin is maibiyahe, makuha Opo. yung mga ani nila at maiabot sa ating mga dumadaan na mga sasakyan, passengers natin, So, jeepneys and tricycles. Inaabot So, lang yun po. yung isa. Wala Inaabot po lang siya. po namin, hinahati-hati lang po. Opo. Okay. Abot-abot lang. Hindi naman ako nakita na constituent natin in one of the towns. Nakita ko lang sa Facebook, no, nakasakay naman sa skit. No? Opo. Namimigay ng itlog, namimigay ng gulay. Yun naman tulong sa mga magsasaka na nahihirapan nga pong ilabas yung kanilang produkto dahil nga po sa mahal ng gasolina. Siyempre, isa-shoulder din po nila yun eh. Nahihirapan din sila. So, yan po yung mga naiisipan namin, and then meron din pong kami yesterday yata, nag-ano naman po ng pakwan, and hindi na nga po nila maibaba at wala na po maibaya. Sa transportation, sabi ko, kuhain na lang at ipamigay na lang, bilhin na lang natin. Mabait naman yung sige po, kahit ganito na lang po ang ibigay, parang kalahati, bibigay na rin lang niya sa mga tao para lang wag mabulok dito. Things like that. Nakakatuwa lang yung iba-ibang pagtutulungan. Ibig sabihin, hindi sila yung bilhin nyo na po. Sila mismo, alam nila din naman ang kakulangan namin sa local government sa pondo. Sila din mismo nakikibahagi sa sakripisyo. So, nakakaiyak siya actually, sir. Opo. Very touching yung mga ganong gestures na hindi naman mayayaman to. Ito po hirap din po na nagsisikap maghanap buhay. But sila pa yung nag-o-offer to help us from the government and to help our Pero alam, constituents in a small. marahil ma'am yan ay tatak bayanihan is tatak Pilipino and tatak Quezonian, at siguro sumasalamin din ho yan na nakikita ng mga tao na yung masinop at maayos na paggamit ng pondo ng Kapitolyo na ang COA naman mismo ilang beses na kayong binigyan po ng unmodified opinion ng COA. Kasi yung pagsasabi po ng tao, partner, nung may palayan o nung may gulayan na hindi na po, ibibigay na lang po namin ng libre. Kanyan pakikiisa po yan sa inyong masinop at alam nilang nahihirapan kayo. Kahit na may pondo, nahihirapan kayong i-augment ito ngayong panahong ito. Sir, napakahirap talaga. Kaya nakakaiyak very talaga difficult. naman. Oo. Nakakaiyak talaga, Nakakaiyak sir. Kasi ito. because of the stories ng hardships, no? And then parang wala kang magawa. Alam niyo yun? Yung parang kahit saan ako sumilip na tumingin, saan ba may pondo pa tayo. Yung actual na pangangailangan ng pangsweldo pa lang, kulang na, kinakapos sa pambili ng gamot ng hospital, things like that. So parang we're
blessed na may Opo. mga ganitong tumutulong sa maliit na pamamaraan. Siguro, Gov, kumustahin lang din pala natin yung mga negosyante natin, yung mga maliliit po ng mga SMEs. negosyante, Oo. katulad po ng mga micro, small and medium enterprises. May mga balita tayo kasi dito sa Maynila po, may mga karinderya, babawasan na yung takal ng ulam, ng gulay, pero hindi po sila magtataas ng presyo hanggat sa kakayanin. Kumusta naman po dyan sa Quezon, Gov? Kumusta yung ating mga negosyante, maliliit na negosyante? Yeah, yung micro small natin. So far, wala naman po akong information on magbabawas ng takal or what, kundi talagang ang nangyayari sa kanila is the more higpit ng sinturon. It ay talagang mas nagiging masinop and sacrifice kasi lumiliit ang kita. No? Opo. Yung profit margin nila lumiliit pero hindi naman pinapasakripisyo sa mga consumers, no? Kaya kami sa province, yun yung in-strengthen namin, diretso kami ng ng amin pong program sa support sa mga may tindahan, karinderya, yung sustainability of their businesses, especially at this time. So, yun yung mga tinututukan namin na diretso namin na binibigay sa kanila at this time. So, yun yung ginagawa po namin. In fact, partner, nabanggit mo yung mga maliliit na negosyante. Kung di ako nagkakamali, ma'am, sa 3rd and 4th District, merong 599 na sari-sari store owner na naging beneficiary po nitong Stan Kabuhayan. Ma'am, ano po? Oo, yan po yung may mga sari-sari store natin. Nagbibigay po tayo ng worth 6,000 na mga items sa kanila, pero ano po yan, meron po silang activity. Parang meron kaming financial literacy. Opo. Tinuturuan namin sila and then in-invite namin ang DTI, yung Small Business Corporation, para turuan paano ba naglo-loan. Opo. Nandun din ang BSP. May mga tumutulong din po. So, nililink namin sila to different government offices. Pero importante doon yung financial literacy na itinuturo namin sa kanila, no? So, yan po yung sinimulan ko in 2023 yata ako sinimulan. So, it's a yearly program namin, then continue siya na ginagawa namin with MSMEs. Meron din doon sa nabanggit yung karinderya, meron din po tayo dyan. We call it stand out sa kalinisan, no? So, kasama yan. Then yung mga step up, ito naman yung may mga negosyo na but mas intense yung training na binibigay sa kanila. 15 days po yung training namin. Tapos may partner sila na mga estudyante na something about, I think, ang related course nila sa entrepreneurship or accountancy or what. So may mga partners. So may ganun po kaming then yung skills provision natin. Dire-diretso po natin. So ngayon, kasunod po namin yung mga OFW natin if they have children na kailangan ng mga skills training or sila mismo. And then may ilo-launch din po kami for repatriated na OFWs. kababayan natin. Opo, hinintay lang namin yung data po para ma-assess po ng aming tanggapan kung ano yung need nila. So may needs assessment po kami para kumustahin sila and how can we help, no? Para magsimula muli for those interested. So hindi lang basta pala partner paninda at puhunan, pati yung may skills and knowledge din, training. Lalo yung financial literacy. Opo. Hindi po ako fan ng dole-out program. Alam nila yon, kilala nila ako, may fit po ako. Alam nila na, pag kay doktora, kailangan may mahabang usapan, ibig sabihin, kasi importante yon eh. Then, minomonitor namin yan, sir, eh. Kaya alam nila na we're serious about, we try to help after, no? Anong nangyari, anong challenges nila,
So, ano sila, meron na silang samahan, tawag nila Stan Kabuhayan, no? Mhm. So, nakakalapit sila in many programs ng Kapitolyo, no? So, kilala na namin sila. So at least ang Quezon ay nag-i-invest talaga sa mga Oo. tao. Oo. And sabi nga sa Biblia, 'di ba, if you teach a man to fish, 'di ba? Do not just give him fish, but teach him how to Yeah, fish. yeah. And mabubuhay po sila. So magandang pabaon po ito sa ating mga kababayan dyan sa Quezon. Kumustahin ko lang pala kasi Gov, hindi namin kayo nakausap nung last Friday kasi Good Friday, Holy Week. Kumusta naman po ang naging sitwasyon po sa Quezon nung nagdaang Holy Week? Kasi itong mga panahon na to, naghahanda po tayo, no, para sa pagbisita ng mga kababayan natin. May mga Yeah. pilgrimages, may mga bibisita Turista, iglesia, at mga turista na gustong mag-relax. Pero dahil nga po sa krisis, medyo mukhang marami po siguro ang nagdalawang isip na siguro sa bahay na lang sila, di na lang sila lalabas. Ano po yung naging sitwasyon po? Bumaba po ba ang bilang ng mga bisita sa Quezon? Yung turismo po ba? Kumusta yung mga negosyo din po natin dyan? Oo. Actually, surprisingly, so may ilang bayan na ako naikot, no, Opo. this from Monday, no. Surprisingly, ang feedback nila sa akin, tumaas yung arrivals. Ay, No, wow. like, halimbawa sa Mauban, sa Okay, Cagbalite, Mm. sa Cagbalite Island, ang report nila sa akin, kasi may record sila ng mga pumapasok doon sa isla, Opo. tumaas sila compared last year. But ang difference, ang mas madami na visitors ay local. Ibig sabihin, Local, taga-Quezon din po. Opo. Mga taga-Quezon din. But at Oo. least yung patronizing, kasi syempre, instead na pupunta sa Boracay, Opo, or what opo. alam nilang mahal, yung tradition na pag Holy Week, meron din talagang bonding with the family Opo. and they go out and So, na-patronize yung local. So, Oo. ngayon, kanina galing ako ng Infanta. Ganun din ang report nila sa akin na Oo. as per estimate of their record, mas tumaas pa sila ngayon sa arrivals. Na ganun din, local and a few nearby provinces. Opo. No? Yung galing Rizal, galing Laguna. Oo. So, natuwa naman ako na may ganong feedback. Although, kasi tinitingnan namin yung traffic situation, no, Opo. in many areas, no. Opo. As per report nila, wala kaming traffic congestion. So, ibig sabihin, wala din po talagang nag-travel ng malalayo. Opo. Kaya yung sa amin, ang travel talaga, kami ang yung umikot within the province. Opo. So, somehow it helps our mga micro small, magbabangka, Oo. yung aming mga magtitinda, mga pasalubong, etc. ay nakatulong din naman despite doon sa hirap nga po ng buhay sa panahong ito sa mahal ng gasolina. So yun yung so far nakuha ko na feedback in few municipalities na akin pong naikutan ngayon Buti naman. after po nung Easter Sunday. Siguro- Itong EP namin, executive producer namin ng programa, si Josa Cruz sa Tagalucena. Umuwi po yan nung Holy Week. Tagagulang-gulang po ito. Ay nga lang, walang pasalubong. De, joke lang. Pero ma'am, alam ninyo, siguro ito yung lalong nagpakilala sa ating mga lokal, kagaya natin, kung gaano kaganda yung ating bayan, yung ating lalawigan, para hindi minsan tayo nagiging turista sa sariling bayan. Correct. So, next summer siguro, sa halip na kahit medyo mura na ang gasolina, sa halip na lumabas pa sila, ikutin muna. Oo. Actually, ako yun sana ang aking hiling sa ating mga kababayan. Ikutin muna ninyo kung siguro buong barangay, buong bayan, buong lalawigan. I-explore nyo muna yon bago tayo mag-explore ng iba, kasi baka pag dumayo tayo, tapos natanong tayo, alam nyo bang doon sa Quezon may napuntahan akong ganyan, tapos sasabihin mo, ay, meron bang sa amin ganon? Oo. Medyo hindi siguro. Oo. Maging ambassador tayo ng sariling turismo muna. Yes. Opo. Alam niyo sir, nakakatulong din yung mga local vlogger. Yes. Kasi like, sa akin, may mga nagsisend po na tatanungin ako, Gob, saan po?
nakita lang sa yung mga nagpunta na nag-share ng kanilang magagandang pictures or videos or magagandang experiences. So it helps a lot, no? Yung iba naman nakikita nila, pinupuntahan ko, and encourage sila na pumunta pag nakita nila na maganda. So I'm happy na yun naman din yung goal namin yung tourism promotion natin sa Quezon. Alam niyo, may pinapanood ako nung isang araw na nabanggit na ito, na narating na ninyo ito pero hindi pa narating ito ni Dr. Kim. Yung super puting buhangin. Ma'am, sa ano yan eh? Sa Alibehapan, sa Negres. Hindi po, yung isa pa. Yung pinuntahan ninyo na sabi Humalig, partner. Na better It's a beautiful island. Better than Boracay, mas malapit sa Boracay, mas accessible from Real. Ang ganda pala sa Humalig. Ganda po. Po. It's ano siya, konti lang ang residents namin doon, baka mga 5,000 plus eh. So, syempre mura. Ngayon kasi pamasahe ay ask yung Infanta or Real to Patnanungan 600. So siguro sa Humalig baka mga more or less same or higher than mga 700, no? So ano siya, mura lang naman ang accommodation doon sa lugar. Pwede magka-camping ka lang. Ang linis-linis lang po talaga ng At saka ma'am, yung buhangin talaga, ma'am. Parang powdery? Powder white. Partner. Wow. Tapos, yes po. And then we have golden sand portion pa doon. Tapos yung... So, may isang side po yun na gold ang sand. Minsan pa nga, ma'am, pinakita parang nagpipinkish yung ano eh. Yung baybaying dagat sa linis ng buhangin. Tapos nagmi-mirror yung napaka-crystallized, pristine na water. Wow, sabi ko, ang maganda niyan, pag galing ka ng Metro Manila, ilang oras ang biyahe? magbabaylan ka. Ang dami mo nang madadaanan, may explore pa lang sa biyahe mo. Okay. Tapos bago ka makarating na... Opo. Yeah, option po ninyo pag galing Manila, kung QC ka, then you can take the Marilake Road. Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Road. Ay grabe po ang scenery pagka doon po kayo dumaan. Very popular po yan sa mga nagmumotor natin, nagbike. Yan. So, kung galing ka naman ng like Alabang, you can pagsanhan. I believe yun yung route, no? So, yung route na yon, so Laguna, ang dami din pong madadaanan na magagandang lugar, no? So, ano siya, a weekend trip is, I think, mataas man ang gasolina pero marami kang pwedeng bumaba. Alam niyo, ma'am, yung stopover. Alam mo, partner, yung Humalig, pag nagpakasal ka, ang gandang beach wedding. Kasal agad. Napakaganda or talaga ng Humalig. ano kayo, Gov, doon, mag-prenup, photo shoot or video shoot. Yung mga hindi masyadong, siguro may nakailang beses na sa Boracay, mga kababae, you try Humalig. So, hidden gem siya. Iba ho. Hindi lang Humalig, maraming mga isla at baybaying dagat dami, sir. sa Quezon. Napakadami. Super dami, Kasi Humalig, ang dami pong island namin na you can stop by. Baba kayo, daan kayo, sabihin nyo, dadaan kayo doon. We have bird sanctuary, na island, no? So, ang dami doon sa area na yon. So, sa Quezon, whether you're going southern or northern Quezon, Gana po kami, sa falls, White Sand, caves, kung gusto nyo na nag-off-road, sa Nakar, you can go. Ayan, ang dami mga. Ang dami palang activities and destination. By the Pero way, Gov, hindi naman po mahirap kunyari magko-commute lang po kami ng barkada o pamilya. Hindi naman po mahirap. Kumbaga accessible naman po ang mga sasakyan. At dun sa Humalig, kailangan pa po ba, Gov, na magbangka papunta sa isang isla o po makarating doon? Meron po bang ganun, Gov? So you have to, pag going ka ng Pulilio Group of Islands, so yun yung Pulilio, Bordeos, Panocolan, may biyahe po dyan
either Real or sa Infanta. Infanta. So mamimili lang kayo. So from Manila, meron din po mga bumibiyahe ng mga van, point to point, no? So ang baba nyo na po, doon na po, like Humalig, pagsakay nyo po ng ng Real or Infanta, doon na po kayo bababa sa port ng Humalig. And yung buong island po, kaya nyo pong ikutin ng isang araw. Wow. Oh, Apo, diba? Ang galing naman. Pwede po kayong, iikot lang kayo, naka-motorcycle. We have there mga, they call it habal-habal. And then, suservisan po nila kayo kung saan nyo gustong pumunta. Ayun. At napakatahimik at napakalamig, napakasarap pa. Anyway, so mga kababayan, nauubusan Tara na na. kami ng salita para pero napakaganda po nito. Tara na Sa sa Quezon. Ma'am, teka muna. Baka dun ho sa mga nag-aalala na yung inyong mga medical activities, medical missions, pagbibigay po ng mga libreng gamutan. Tuloy-tuloy naman po yan. In fact, sa Pagbilao, galing kayo nung isang araw sa Cagbalete, at sapat na nungan nga kanina, libo-libo pa rin naman ho mga kababayan natin ang nabibiyayaan. In Cagbalete, 2024. In Pagbilao, we have 2,406. And yung sapat na nungan. Upcoming pa po kami. So tuloy-tuloy pa yun, ma'am. Walang epekto ang krisis ng langis sa inyo pong mga medical missions. Dinidiretso po namin yung mga missions namin, but ang inuna po namin yung mga malalayo na barangay, na malaking barangay, and it's very hard for them to go to downtown to access the health services, no? So kami na yung bumababa, no? So may mga schedules na po kami na pupuntahan in the coming weeks, no, and months, no? So naka-schedule na po yun sa amin. So bumababa pa rin po kami diretso ang aming baba ngayon. Hintayin lang nila kami. And siguro, ma'am, finally, partner, yung ating question kay ma'am, if there's a learnings pa rin at problema ng LGU na kinakailangang mapag-usapan, mabigyan ng solusyon sa mga krisis na ganito, ma'am, ano ang learnings na minsan siguro kailangang upuan ng local at national government? Yung mga biglaang ganito, yung mga hindi inaasahang yung surge ng oil price, kayo sa nararanasan nyo ngayon, ano mga learnings, ma'am, na kailangang maupuan? Yeah, of course, you do plan. Although, yun kasing, yung ginagawa natin, na-anticipate natin yung pag dumating yung ganitong klase ng problema. No? Opo. So, kami talaga, importante talaga yung masinop yung paggasta ng pera. At yung programa na binababa mo, sustainable. Kasi somehow, at least, kung in place sila, may crisis, may hirapan ka, but you'll be able to survive it, no? So, yun yung simula naman ay aming ginawa, no? And of course, yung partnership talaga ng collaboration ng provincial government, municipal government, ng barangay for the delineation ng roles namin, no, in addressing problems. So, and of course yun sa national government kasi talagang yung survival nasa amin yung national nagbibigay but it will take time so mga contingency plans na gagawin. So ang frontliner po talaga dyan are the municipal governments and the barangays, no? So kami, yung guidance, no? Or leading kung ano yung mga steps na gagawin, yung mga interventions na binibigay namin, no? So yun, learnings namin, talagang we have to like each other, Hindi pwedeng kanya-kanya. Ayan. Napakaganda nun yung delineation of duties from barangay to provincial government. Provincial, yeah. At saka, ma'am, higit sa lahat, palagay ko yung binanggit nyo, yung masinop na paggamit ng pera para may madudukot sa panahong ganito ng pangangailangan. Yun ang sir. napaka-importante. Ma'am, salamat po ng maraming sa inyo pong muling pagsalo at pagbibigay impormasyon sa ating mga kalalawigan sa Quezon. Thank you po, Gov. Thank you, Ma'am Karen, Sir Henry.
Happy weekend. Happy weekend Happy po. weekend Thank you, po. ma'am. Si Governor Helen Tan, ang amin pong mahal na lalawigan sa Quezon.